ng pagmamalupit ng sistema ng gobyerno, no, sa pamamagitan nga ng PIDEA. Kaya parang ang hirap. Biktima din po yung si Kuyang, si Romy. Actually, habang pinapanood ko siya, mukhang mabait naman siyang tao. Ito yung observation ko, no? Nasabi ko nga sa vlog ko kagabi, itong silang dalawa ay naiipit lang itong mga taong ito na just so happened na gusto ngang talagang i-cover up, i-damage control ng bangag na presidente at itong si Lisa Aranta Marcos. Kasi, normal, hindi normal Ganun talaga yung gagawin nila para i-discredit ka. At gumawa sila ng paraan, based nga dun sa CCTV na ipakita mo, na mismong sinabi ni Picoy, na sabi nila, dun po sa dulo bago ako pumunta dun sa dulo ng video, So, kailan nyo sinabi, kababanggit, kasi alam ko hindi mo binanggit yung tungkol sa passport na ino-offer sa, visa? Visa. Hindi mo to binanggit doon sa Senado? Para wala naman kasi doon sa video. Pero doon sa, sa conversation namin. Huli kami nag-usap niya ni Kuyang, May 6. May 6. Talagang niya na talaga yung... Gawin ko muna. Sa conversation, May 1, yun yung nakita namin. So may mga may mga succeeding, moments conversation. So, may in-offer na, yung pagkasabi tungkol sa US visa? Kasi ako personally, say, go ahead. Sabi niya, kahit ano na mahilingin mo, sabi niya gano'n. Kasi kagaya niya, kung nag-aalala ka, ka naman, pwede ka naman, bibigyan ka ng visa, sabi niya gano'n. Kayong pamilya, lilipad kayo. Gusto mo, Amerika pa nga sabi nga niya gano'n. Walang problema yan kay, yun ang paniniyak ni Picoy na assurance galing kay Kumar, na galing din kay Lam. Allegedly galing kay Lam. Kaya nga, sabi ko, mahirap kasi naranasan ko na mag-abroad Naranasan ko na talaga, mahirap. So ngayon, sabi ko, hindi, loto. Nagbiro ako. Gusto ko loto. Oh, sige, ipaparating natin. Naman, ikaw lang naman inaantay, yan ang inaantay ni Lam. Sabi ganon. Ibibigay naman sa'yo. Basta yun. Kaya nga, ang huli pag-uusap namin, May 6. Tapos, kahapon, pagkatapos ng hearing, kasi tinatawagan ko na ito nung magmula yung May 7, tinatawagan ko na siya, para si Kuyang, si Ron Rodriguez, hindi na siya sumasagot. Ngayon, kahapon, nag-text ako sa kanya na pagka-uwi ko ng bahay. Sabi ko, Kuya, hindi ko ine-expect na tatayo ka sa tabi ko. Maraming salamat po. Yun. So far, wala pa rin reaction. So, ibig sabihin, imagine mo, pwedeng kahit anong hingiin mo. Ito, loto, tapos US visa. Okay? Ito, komento ko lang po ito Ito, hindi ganun. Okay. Kasi si Lisa, may history po talaga na fixer yan ng US visa. Ako, alam ko personally, kasi meron siyang kakilala ko na pamilya ay binigyan, hindi niya binigyan, kundi Phoenix niya na US visa. So, this is very Lisa Araneta Marcos. Doon naman sa loto na in-offer sa'yo, again, this is very Lisa. So, kaya malinaw yun sa akin, malinaw sa taong bayan, na talagang itong si Lisa Marcos ay national problem nga. But, ganun pa man, sir, hindi ba dapat yung mga senador na nandoon, nag-cross-exam doon sa CCTV na kung saan sinasabi ni Eric Santiago, ni Picoy, na naku pare, delikado yan, parang pwedeng patayin yan, tama ba? Pwedeng patayin yan, pwedeng matay sa sakit sa puso or masagasaan kasi yung pag-gogor na lang ngayon ay hindi lang yung binabarel. So, doon, wala talaga ang taong bayan, Agent Morales, wala talagang nakitang naging concern po sa buhay mo. The fact na threat yun sa'yo. Tama po. Yun nga din po yung yung nga din po yung napansin ng ng mga netizens na sa kabila na ganito na dudumilat
yung ano no, yung mga sinasabi doon sa video na ako'y papatayin, wala man lang na karoon ng ano no, ng pagsasabi na okay lang, kailangan pala to ano, di ba? Protektahan ito, ganito, di ba? Ganun wala netizens ang nag-ano, maliban do kay Senator Bato no, ano, nung hearing na talagang sinabi niya na doon sa Sergeant at Arms na talagang ano, at sinabihan nga niya, di ba, si General Lasso o na anuhan mo itong si agent at ano, di ba? At baka may mangyari diyan. At sinabi ko nga na wala naman ibang mag-i-interest sa akin kundi si Pangulong Bongbong Marcos. Ganun din yung kanyang ano no, kanyang mga kaalyado, kanyang mga kasama kasi siya lang yung may kapabilidad na mag-utos, 'di ba? Kumbaga sa ano, lahat kung pwedeng yung iba diyan sumipsip sa kanya para gawan ako ng masama. Ang inaano ko lang naman din ano, tama naman din yung taong bayan, yung mga nakikita ko sa reaction ng netizens talagang sabi nga nila, pag kami nangyari diyan sa tao niyan, particular kay Agent Morales, si Pangulong Bongbong Marcos lang ang sisisihin namin at siya lang ang sisingilin namin. Yun ang sabi ng taong bayan. Yes. So nakita ng mga netizens, ngayon nagko-comment nga sila na talagang si Senator Jinggoy at iba pang senador doon ano, ay talagang pinipigil na expound or magkaroon ng cross-exam dito kay Picoy regarding doon sa CCTV at hindi man lang po na tanong yung involvement ni Kumar at saka ni Lam. Di ba? Tama? Totoo po. So, ang isa po doon, ano, kaya yung ano yung sinasabi tinanong ko kasi si si Kuyang Romy, sabi ko, kilala niyo ba talaga yang si Kumar? Oo, nakakaano namin, dati na namin kilala yan. Yan sabi nga niya. Dati kasi may nilalapit kami diyan. Ngayon, nung bandang huli, hindi na parang hindi na sila iniintindi. Pero tong huli, bigla-bigla, yun ayon kay Kuyang, bigla-bigla, ni-reach out niya itong si Eric. Si Picoy. So, tungkol nga doon sa, allegedly, sabi nga niya, itong si Picoy, siyempre, pinapahanap kung kilala ako ni Eric. Dahil nga itong si Eric, may kapatid na PIDEA agent. Okay. Yan nga, kaya, kumbaga sa yun yung, sabi niya, kilala ko yan. Kilala ko, pero, ang kilala ko yung mas malapit dyan. Sabi niya, alam ko yung mas malapit dyan. Yung nga, itong si, So, yun yung dahilan, kaya tumawag siya kay Kuyang. Kaya yung sinasabi niya, nagawa-gawa lang, palusot lang yun. Sir, sabi niya, alam mo, obviously naman, sabi nga, na-underestimate nila yung, yung kaisipan or katalinuhan ng mga mamamayang Pilipino. Obviously, talaga nagsisinungaling siya kasi binabanggit doon na Lam, yung pangalan ni Lam, ang explanation niya doon ay kathang isip lang daw niya yun. Yung mga pinagsasabi niya doon sa CCTV at yung Lam daw ay narinig niya lang sa YouTube. So, alam mo, sabi ko, kung ako senador, contempt na po yun Kulong na siya doon kung ako ang senador na mag-a-assess sa kanya. So, nung narinig niyo yun, na sinasabi niya katang isip lang niya at sabi mo nga, nagdudumilat ang ebidensya sa CCTV. Ano yung pumasok sa isip mo nung habang narinig mo siya na katang isip at tinetest lang niya, ikaw, pero nung una, sabi niya, hindi siya aware na nanonood ka, pero tinetest kayong dalawa o ikaw, para siya ay makapunta sa Senate. So yung mga ganong kasinungalingan, ano yung habang pinapakinggan mo siya, anong pumapasok sa iyong isipan? Alam niyo, hindi na ako nagtataka. Bago pa lang ako pumunta ng Senado kahapon. Ang ina-expect ko na talaga, mag-iiba ng kwento. Ang isa pa nga sa inaasahan ko dyan, si Kuyang na na sasabihin nila na hindi totoo yan, sasabihin nila na lang, di ba? So, pero nagkamali ako dahil nga itong si Kuya Romy Enriquez, talagang pinanindigan niya. Sa bagay, sa pagkakakilala ko naman talaga sa kanya,
importante sa kanya yung dignidad eh. Kahit na ano mangyari. Dignidad ang importante dyan sa mama na yan. At That's good. yan, hindi siya yung ipokritong tao. Sabi nga niya, no? Hindi, kumbaga sa pagtagal ng pagkakasama namin, pagka mali, tama. Yun yung mga issues na namin eh. Kumbaga ganun lang kami, kaya kami nagkatagalan ng pagiging magkaibigan dahil meron kaming common denominator. Ngayon, kay Eric naman, na pagkakaganyan niya, talagang ito yung literal na na jukebox na sinasabi ni Pangulong Bongbong Marcos. Kasi nga, ito yung isa doon sa kanilang mga action agent eh. Uutusan nila ito, pagka nagkabukingan, hindi sila ikakanta. Ganun eh. Kumbaga piling-pili yung mga lumalabas sa kanyang bibig. Kumbaga, kasi nakita naman natin yung kanyang aralin man natin yung yung kanyang mga sinasabi doon sa video, napaka-spontaneous nung kanyang talagang sigurado siya sa tono ng kanyang pananalita niya. Kahit mga siguro psychologist yung magtingin o mga psychiatrist man o kaya kami polygraph. Hindi lang polygraph. Pan-neuro kasi naranasan ko yan sa NBI kay Dr. Papa, no? Talagang inexamine ako ng Neuropsychiatric Division ng National Bureau of Investigation noong araw. At talagang ang findings nila, no bizarre ideas noted. Ito consistent and congruent siya sa kanyang mga testimonya. Ganun ang findings ng National Bureau of Investigation sa akin nung ako ay examinin nila. So, itong si Eric, yung makikita dyan, yung kanyang, yung kanyang kaisipan, na kaya talaga niya yung ganyan, dahil hindi biro eh. Kasi kung ito, ayon kay, kay Kuyang, kay Romy Enriquez, nung nagkakausap kami bago ang May 7, hinabi talaga niya na meron itong si James Kumar at saka itong si Picoy magkakilala talaga. At nagkakaroon ng pagtutulungan. Kaya hindi po pwede na yung sinasabi niya ay gawa-gawa lang. Talagang meron talagang transaction na naganap papunta sa akin. Yung nga yung negosasyon. So yun yung kasi bakit mo sasabihin pati kay Romy Enriquez na magde-director o nangangamoy directorship position? So, ibig sabihin, ito yung pag mag-materialize, talagang ma-achieve mo kung yung magiging provecho mo sa paglalapit sa akin, di ba? So, yung isa nga magiging director, paano ako? Di ba? Ako yung talagang subject ng negotiation, di ba? Yun yung So, kung magkakilala si Eric Santiago, hindi mo siya kaibigan o nakasama mo siya in person? Hindi ko siya kaibigan, pero may natatandaan ako na dati pinatawag ako sa Napolcom niyan, humihingi siya ng ng inputs patungkol doon sa iniimbestigahan nila na mga general sa narcopolitics, na subject sa narcopolitics, humihingi siya ng inputs. Ngayon, sabi ko sa kanya, dahil siya lang pinag-iimbestiga sa legal kasi siya noon sa INB ba yun? Tapos yun, may mga recommendation ako sa kanya na sabihin sa boss niya kung anong gagawin. Paano yung magiging flow ng investigation, paano sila makakakuha ng ebidensya. Kasi nga, may mga pamamaraan kaming ginagawa sa PDEA. Yun ang advice ko naman sa kanya. Nakaharap ko siya once. Oo, pero payat pa siya eh. Hindi pa ganyan yung katawan niya. Payat pa. Ibig sabihin, hindi mo siya nakasama sa party, sa inuman, sa bakasyon? Hindi. Sa opisina lang, sa Napolcom. Okay. Sa Napolcom. So, kasi may napinost si Mr. Jason sa, ang sabi ni Mr. Jason sa Happy Together, very nice picture. Kamukha ni Jinggoy Estrada yung nasa kanan. Mamaya papakita ko sa iyo yung picture. Yung nasa kaliwa naman ay kamukha ni
Mr. James Kumar. Yung nasa gitna, mukhang kamukha noong nagpakilalang alias Picoy kanina sa Senate hearing. So ito yung picture. So kasi medyo malabo doon si Picoy, okay? Yan ba si Picoy? Ayan si Jinggoy tsaka si Kumar eh. May semblance. May semblance, okay. Oo. Kasi hindi ko, isa ba to? Mga palangga, can you confirm? Ayan. Ayan. May semblance. Makikita mo naman yung mata eh. Yung mata niya. Ngayon, nabana siya eh. Siguro dahil na walang ginagawa. Ay, sorry. Oo. May semblance. Okay. So, yeah. May magko-confirm ba na kamukha niya? So, anyway, doon po sa video na yun, kasi ito yung gusto kong i-highlight dahil ayaw nilang i-highlight doon sa Senado. Doon sa pinakadulo ng video na sinasabi ni Romy Santiago, yung naka-green, pare, sabi niya na ganun. Sabi nila. At di ba parang nakikita naman sa video. Nakita sa video, sabi ni Silam, parang ganun, Silam, si Kumar. Tapos sabi ni Picoy o si Eric Santiago, sabi niya, parang gumanon siya. Oo, pare, parang ganun. Nakita niyo ba yon? May reaction, may reaction. May reaction na parang sekreto. I don't know kung may kalta, may katabi siya doon. Kasi di ba doon sa unang conversation, nung first part doon na, pare, wag tayo magbabanggit ng pangalan. Pero nabanggit pa rin. Binanggit ilang beses, di ba? So talagang nakita ng mamamayang Pilipino, ng netizens na majority ng mga senador mukhang ayaw talaga nila banggitin si Lisa Araneta Marcos at si Kumar dahil nga, obviously, may pinagtatakpan sila. Di ba? So, kasi talagang nakita po namin, ang sabi niyang iba, kinawawa ka, nag-gang up ka, pero ang sabi ko naman, kagabi, sabi ko, actually talagang naipakita mo yung nag-stand tall ka doon, naging maganda yung iyong demeanor. Kahit inaapi ka nila, sabi, ang statement ko nga yung mga binabato sa'yo, mga watusi Pero yung sa'yo, talagang bonggang-bongga, kumbaga, explosion talaga. Particularly, nung sinabi mo kay Jinggoy na, kasi ayaw ka niyang tigilan, okay, sir? Actually, ayoko na sanang ulit-ulit kasi time wasting. Nakita naman ng taong bayan na unang hearing pa lang nandun si Estrada. Talagang ang atake niya sa'yo is very personal. Pero nung kinukulit ka niya about your PDS, ayaw ka niyang tigilan sa iyong PDS. Then, ang sinabi mo doon, mahinahon, sabi mo pa nga, butihing senator, sabi niya, ano ba sinabi mo doon nung una? Irrelevant. Sabi ko, irrelevant. Oo, irrelevant doon sa issue kasi ang pinag-uusapan, PIDEA leaks. Patungkol doon sa mga dokumento na lumabas at saka sa laman dokumento. Yun yung sabi nga niya na talagang ayaw niya akong lubayan doon ayaw kang tantanan. Talagang kahasa pa niya sinasabi na ako hindi dapat pagkatulaan dahil doon sa mga kaso na kaya nga sinabi ko sa kanya, yung mga kaso ko, hindi pa tapos. Hindi pa convicted. Hindi kagaya dito sa, sa butihing senador na si Jingo Estrada, convicted na. Diba? Yun yung, Tapos tinanong pa niya ako na sinabi ko daw na siya daw hindi magaling na investigador. Hindi marunong mag-imbestiga. Hindi marunong mag-imbestiga. Sabi ko, opinion ko po yun bilang investigador kasi hindi talaga siya marunong mag-imbestiga. Yun ang talaga, kasi ang pag-imbestiga, para, ma-achieve mo yung talagang, objective mo at maka-extract ka ng information para makita mo yung motibo.